Magandang araw, minamahal kong pamilya ng pananampalataya at pag-asa. Narinig mo ba ang tawag na yon sa iyong puso, ang haplos ng pag-asa na nagdala sa iyo rito ngayon? Alam kong, sapagkat kung narito ka, marahil ay nararamdaman mo ang bigat ng mga alalahanin sa pera, ang mga gabay na gabi ng pag-aalala, at ang takot sa nalalapit na pananalaping pagkabagsak. Ang titig mo ngayon ay naghahanap ng kasagutan, ng liwanag sa madilim na kabanata ng iyong buhay. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, nasa tamang lugar ka. May isang sikreto akong ibubunyag ngayon, isang sikreto na hindi lang magpapagaan ng iyong pasanin, kundi magpapalit ng iyong kapalaran. Ito ay tungkol sa isang rosaryo. Hindi ordinaryong rosaryo. Ito ang Himalayang Rosaryo ng Mahal na Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol, at sasabihin ko sa iyo kung paano ito ang magiging susi mo upang kalagan ang bawat buhol ng iyong pananalapi, ang bawat pagkalito, ang bawat kawalan ng pag-asa, at palitan ito ng daloy ng biyaya at kasaganaan. Ito ay isang paglalakbay na magpapabago sa iyong buong pagtingin sa pera at sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kung ito ay pumukaw sa iyong kaluluwa at hinawakan ng iyong puso, manatili ka sa akin, dahil ang bawat salita ko ngayon ay may kapangyarihang bumago ng buhay mo. Naiintindihan ko. Lubos kong naiintindihan. Marahil ay ilang beses ka nang nagising sa umaga, ang unang bumungad sa isip mo ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang listahan ng mga bayarin. Ang pressure sa trabaho, ang kaba tuwing bubuksan ang bills, ang pakiramdam na parang lulubog ka sa utang, o kaya'y parang pinipigilan ka ng isang invisible na kamay sa pag-abot ng iyong mga pangarap. Ang iyong mga mata ay puno ng pagod, ang iyong isip ay gulong-gulo sa dami ng kung ano-anong kinakailangan. Ang iyong puso ay naghihinagpis sa takot para sa kinabukasan ng iyong pamilya, sa kawalan ng kakayahang ibigay ang lahat ng kanilang pangangailangan. Akala mo nag-iisa ka sa pagdaan sa ganitong hirap, di ba? Pero hindi. Libo-libo, marahil milyon-milyong mga kababayan natin ang nakakaranas din ng parehong pagsubok. Ang sakit ng tiyan kapag may bigla ang gastos, ang pag-isip kung paano ba magkakasya ang maliit na sweldo sa isang buong buwan, ang hiya na humingi ng tulong, ang pakiramdam na kulang ka. Iyan ang mga buhol. Ang mga buhol na ito ay hindi lang sa iyong pitaka matatagpuan, kundi sa iyong isip, sa iyong kalooban, sa iyong pananampalataya. Nagsisimula ito sa maliliit na pagdududa, sa mga tanong na, kaya ko pa ba? Hanggang sa unti-unti itong lumalaki, nagiging isang malaking kusot na humahawak sa iyong mga pangarap, sa iyong kapayapaan, sa iyong buong pagkatao. Ito ang pakiramdam na parang hindi ka karapat-dapat sa kasaganaan, na parang laging kulang ang lahat para sa iyo. Naintindihan mo ba ang tinutukoy ko? Ang paulit-ulit na pagkadismaya kapag may biglang gastos na hindi mo inaasahan. Ang pakiramdam na para bang may sumpa sa iyong buhay pinansyal. Ang pangamba na kahit anong sipag mo, hindi ka pa rin makaahon. Pero may isang bagay na gustong-gusto kong malaman mo ngayon, isang katotohanan na kailangan mong yakapin ng buo. Denzi, iyong potensyal less malaki kaysa sa iniisip mo. Ginawa ka para sa isang bagay na ekstraordinaryo. Hindi ka nilikha para magpatuloy sa ganitong buhay ng pagkabahala at kakulangan. Ang iyong kwento ay hindi dito nagtatapos. At ito ang unang bahagi ng ating paglalakbay. Ang pag-unawa sa pinagmulan ng mga buhol. Kadalasan, ang mga buhol sa ating pananalapi ay hindi lang basta-basta problema sa pera. Ito ay malalim. Ito ay bunga ng mga maling pananaw, ng mga paniniwalang naglilimita, at minsan, ng mga espiritual na hadlang. Isipin mo, simula pa noong bata ka, anong mga kwento ang narinig mo tungkol sa pera? Mahirap ang buhay, ang pera ay ugat ng kasamaan, hindi tayo kailanman magiging mayaman. Ang mga salitang ito ay unti-unting nakatatak sa iyong subconscious mind at nagiging iyong katotohanan. Kaya kahit anong pagsisikap mo, parang may humihila pabalik sa iyo. Para itong isang malakas na agos na laban sa iyong kasalukuyang direksyon. At narito ang isang mahalagang pagkaunawa. Ang pera, sa kanyang pinakasimpleng anyo, ay isang enerhiya.
Kapag ang iyong pananaw tungkol dito ay negatibo, kapag puno ka ng takot at kawalan ng pag-asa, ang enerhiyang ito ay nabubulok, nagiging buhol. Hindi ito dumadaloy ng maayos. Ito ang mga buhol ng takot na maghirap, ang buhol ng kawalan ng tiwala sa Diyos, ang buhol ng pagdududa sa iyong sariling kakayahan. Nagiging hadlang ito sa pagdating ng mga oportunidad, sa pagpasok ng mga biyaya, at sa pag-usbong ng iyong mga plano. Ang mundo natin ay puno ng kasaganaan, pero bakit parang hindi mo ito maabot? Dahil ang mga buhol na ito ang pumipigil sa daloy. Pero huwag kang mag-alala, aking kaibigan. Ngayon, tatanggalin natin ang mga buhol na ito isa-isa. Sa bawat buhol na kakalagan natin, makakaramdam ka ng paglaya, ng pag-asa, ng kapangyarihan na hindi mo akalaing nasa iyo. At ang magiging kaalyado natin sa laban na ito ay ang mahal na Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang kapangyarihan ay di masusukat. Pero dito nagiging interesante ang lahat. Maaaring iniisip mo, paano ba makakatulong ang isang rosaryo sa aking pananalaping problema? Ang tanong na iyan ay mahalaga, at sasagutin ko ito ng buo. Pero bago yon, may gusto akong ikwento sa iyo. May isang pamilya akong nakilala, si Aling Nena at Mang Tonyo. 50 taon na silang mag-asawa, at sa buong buhay nila, halos hindi sila nakatikim ng ginhawa. Puno ng utang, laging may sakit, at walang kaibigan. Ang kanilang mga anak ay nagkalat sa iba't ibang lugar, abala sa sariling buhay, at hindi sila matulungan. Dumating sa punto na gusto na nilang sumuko. Isang araw, narinig nila ang tungkol sa Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol. Sa kawalan ng pag-asa, niyakap nila ang debosyon. Araw-araw, sama-sama silang nagdarasal ng rosaryo. Pero hindi lang sila nagdarasal, kundi binabago din nila ang kanilang pananaw sa buhay. Sa loob ng ilang buwan, may biglang lumitaw na isang dating kaibigan ni Mang Tonyo. Nag-alok ng tulong, nagpautang ng walang interes, at tinulungan silang makabangon sa kanilang munting negosyo. Nagsimula silang umasenso, at unti-unting nakabayad sa utang. Pero higit pa doon, nakita ko ang pagbabago sa kanilang ilimukha. Mula sa pagiging malungkot at puno ng pag-aalala, naging punong-puno sila ng kapayapaan at pasasalamat. Ang pinakamaganda, unti-unting bumalik ang kanilang mga anak, hindi para humingi kundi para tumulong at magbigay ng pagmamahal. Ito ang kapangyarihan ng pananampalataya, na hindi lang nagpapalit ng sitwasyon, kundi nagpapabago rin ng puso. Ito ang kapangyarihan ng mahal na Birhen, na nagkalag ng mga buhol hindi lang sa kanilang pitaka, kundi sa kanilang pamilya at sa kanilang kaluluwa. Mi cuéntanos comentarios de on vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar conteúdos ainda mais transformadores. Ngayon, dumako tayo sa ikalawang bahagi, ang kapangyarihan ng Himalayang Rosaryo. Ang rosaryo ay hindi lang simpleng koleksyon ng mga butil. Ito ay isang sandata. Isang tulay sa langit. Isang pagpapatunay ng iyong pananampalataya. At kapag idinadasal mo ito kasama ang intensyon na kalagan ang iyong mga buhol pinansyal, nagiging higit pa ito sa isang dasal, nagiging ito ay isang ritual ng pagbabago, isang deklarasyon ng tiwala sa Diyos at sa mahal na Birhen. Sino ang mahal na Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol? Kilala siya sa buong mundo bilang isang makapangyarihang tagapamagitan, na may kakayahang kalagan ang mga buhol na pinakamahirap kalagin sa ating buhay. Ang buhol na maaaring gawa ng pagmamaliit sa sarili, ng takot, ng kawalan ng pagpapatawad, ng galit, o kahit ng sumpa na nagmumula sa mga salita ng iba. Pero ang pinakamalalim na buhol ay ang buhol ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Kapag nawawalan tayo ng tiwala, nagtatayo tayo ng mga pader na pumipigil sa kanyang mga biyaya na umabot sa atin. Ang mahal na Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol ay inilalarawan na may hawak na isang mahabang laso na puno ng mga buhol, at sa kanyang mga kamay, unti-unti niyang kinakalag ang mga ito. Ang mga buhol na ito ay sumisimbolo sa ating mga problema, sa ating mga paghihirap,
sa mga bagay na humahadlang sa ating kapayapaan at kaligayahan. At ang kanyang misyon ay kalagin ang mga ito, sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at paglilingkod sa kanyang anak, si Jesus. Ngayon, paano natin gagamitin ang rosaryo na ito sa ating pananalaping pagkabagsak? Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tamang intensyon. Hindi lang basta humingi. Kailangan mong maniwala na ang Diyos ay may kakayahang magbigay ng kasaganaan, at na ang mahal na birhen ay handing mamagitan para sa iyo. Hindi ka humihingi ng pera para lang maging mayaman, kundi humihingi ka ng kakayahan na maging isang katiwala ng kanyang mga biyaya, na magamit ang pera para sa kabutihan, para sa iyong pamilya, at para sa paglilingkod. Ito ay isang napakalaking pagkakaiba. Kung humihingi ka para lang sa pansariling kapakinabangan na walang pagmamahal sa iba, ang daloy ay hindi magiging malakas. Pero kung humihingi ka para maging instrumento ng pagmamahal, ng pagbabahagi, ng pagtulong, ang kalangitan ay bubuksan para sa iyo. Ang ikalawang hakbang ay ang pagkakaroon ng isang rosaryo. Mas maganda kung mayroon kang isang pisikal na rosaryo na hahawakan mo. Ang bawat butil, ang bawat krus, ay nagiging isang conduit, isang daluyan ng enerhiya at pananampalataya. Kapag hinahawakan mo ang rosaryo, nararamdaman mo ang pisikal na koneksyon sa iyong pananampalataya, sa milyon-milyong nagdarasal kasama mo, at sa mahal na birhen mismo. Ang ikatlong hakbang, at ito ang sekreto na hindi mo kailanman maririnig sa ibang tao, ay ang pagkilala sa mga buhol. Bago ka magsimulang magdasal, kailangan mong kilalanin ang mga buhol sa iyong buhay. Isulat mo ito. Huwag mong itago. Ilabas mo ang lahat ng takot mo sa pera, ang utang na hindi mo malaman kung paano babayaran. Ang kawalan ng trabaho o ang trabahong kulang ang sweldo. Ang kawalan ng ipon para sa kinabukasan. Ang takot na magkasakit at walang pambayad. Ang pagdududa sa iyong kakayahang kumita ng sapat. Ang paninibugho sa iba na tila masagana. Ang bawat isa sa mga ito ay isang buhol. At sa bawat buhol, ilagay mo ang pangalan ng mahal na birhen. Sabihin mo, Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol, kalagan mo ang buhol na ito ng utang. Sabihin mo ito ng may puso, ng may buong pananampalataya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga biblikal na pundasyon ng kasaganaan. Hindi ito tungkol sa magic o instant riches. Ito ay tungkol sa prinsipyo ng Diyos para sa kasaganaan. Tandaan mo ang Jeremias 20:11, sapagkat nalalaman ko ang mga panukala ko sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala sa kapayapaan at hindi sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang Diyos ay may plano para sa iyo, at ang planong iyon ay hindi plano ng pagkabagsak. Ito ay plano ng kapayapaan, ng kinabukasan, at ng pag-asa. Ito ay kasaganaan. Ang Filipos 4:19 naman ay nagsasabing, at pupunan ng aking Diyos ang bawat pangangailangan nyo ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi niya sasabihin, bahala ka sa buhay mo. Sinasabi niya, pupunan niya ang iyong pangangailangan. Ito ang pangako ng Diyos sa atin. Kailangan lang nating maniwala. Pero may isang bagay pa na kailangan mong gawin, isang bagay na kadalasan ay nakalimutan. Ito ang pagiging isang mabuting katiwala. Hindi mo pwedeng idasal lang ang rosaryo at pagkatapos ay magpatuloy sa walang inat na paggastos, sa kawalan ng plano, sa hindi pag-aaral kung paano pamahalaan ang iyong pera. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pagdarasal ay nagbubukas ng pintuan, pero kailangan mong lumakad sa pintuang iyon. Kaya ano ang mga praktikal na hakbang na kailangan mong gawin kasabay ng iyong pagdarasal? Simulan mong gumawa ng budget. Kailangan mong malaman kung saan napupunta ang bawat sentimo mo. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapag alam mo ang iyong sitwasyon, mas madali mong makikita ang mga buhol. Ikalawa, mag-ipon. Kahit maliit lang. Ang pag-ipon ay isang gawa ng pananampalataya, isang deklarasyon na naniniwala ka sa iyong kinabukasan. Ito rin ay isang gawa ng disiplina.
Ikatlo, maghanap ng paraan para mapalago ang iyong kita. Hindi ito tungkol sa pagiging ganid, kundi tungkol sa paggamit ng iyong mga talento at kakayahan para maging mas kapaki-pakinabang sa mundo. Mayroon ka bang kakayahang magturo, magluto, magsulat, mag-ayos? Gamitin mo ito. Ang Diyos ay nagbigay sa iyo ng mga talento hindi para itago kundi para gamitin at palagin. Ngayon, dumako tayo sa proseso ng pagdarasal ng Himalayang Rosaryo ng Mahal na Birhen Maria Tagapagkalad ng mga buhol. Ito ay hindi lamang basta pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang paglalakbay ng puso. Ang ikaapat na bahagi ay ang aplikasyon at transformasyon. Ang tradisyonal na rosaryo ay may 5 dekada. Sa bawat dekada, may partikular tayong intensyon para sa ating mga buhol pinansyal. Bago ka magsimula, humanap ng isang tahimik na lugar kung saan ka maaaring magdasal ng walang istorbo. Huminga ng malalim ng 3 beses. Ilabas ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalala. Ilagay mo ito sa paanan ng Mahal na Birhen. Isa, ang panimulang dasal, hawakan ng krus. Mag-antanda ng krus. Bigkasin ang Apostles' Creed. Pagkatapos, sa unang butil, isang Ama namin. Sa 3 butil pagkatapos, 3 Aba Ginoong Maria. Isang luwalhati. Dito, ihayag mo ang iyong unang buhol. Halimbawa, Mahal na Birhen Maria Tagapagkalad ng mga buhol, inihahandog ko sa iyo ang buhol ng aking utang na. Naway sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, ang buhol na ito ay makalagan at ako ay makalaya. 2. Unang misteryo, ang pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Maria. Sa misteryong ito, pagnilayan natin ang simula ng pagliligtas. Ang Diyos ay nagpadala ng isang mensahe ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kahit ang sitwasyon ay tila imposible, ang walang imposible sa Diyos ay ipinahayag. Sa unang butil ng dekada, pagnilayan ang pagkabukas ng mga oportunidad na hindi mo nakikita. Pagkatapos, sa bawat butil ng Aba Ginoong Maria, sabihin ang mga salitang ito, Maria, tagapagkalad ng mga buhol, ipanalangin mo kami at kalagan ang aming mga buhol pinansyal. Sa puntong ito, ilarawan mo sa iyong isip ang buhol ng iyong pangamba sa kinabukasan. Marami sa atin ang natatakot sa kung ano ang mangyayari bukas. Ang buhol na ito ay pumipigil sa atin na magplano ng maayos at umaksyon ng may pananampalataya. Pagkatapos ng dekada, isang luwalhati at ang panalangin na, O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Kung gusto mong magdagdag ng personal na intensyon, pagkatapos ng bawat luwalhati, maaari kang bumulong, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking takot sa bukas. 3. Ikalawang misteryo, ang pagdalaw ni Maria kay Santa Elizabeth. Ang misteryong ito ay nagpapakita ng paglilingkod, ng pagmamahalan, at ng pagpapala. Dinalaw ni Maria si Elizabeth, at puno ng biyaya ang pagdalaw na iyon. Kapag naglilingkod tayo sa iba, o nagiging daluyan ng biyaya sa iba, bumabalik sa atin ang biyaya. Sa dekada na ito, pagnilayan ang buhol ng kawalan ng kasaganaan. Hindi lang ito kawalan ng pera, kundi kawalan din ng sapat na oras, sapat na enerhiya, sapat na pagkakataon. May mga tao na kahit may pera, kulang pa rin ang nararamdaman nila. Ang kasaganaan ay hindi lang materyal, kundi espiritual at emosyonal din pagnilayan kung paano mo maaaring gamitin ang iyong mga talento upang maglingkod, at kung paano ang Diyos ay magpapala sa iyo sa paggawa mo nito. Ang Filipos 4:13 ay nagsasabi, magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Nasa iyo ang lakas. Sa bawat Aba Ginoong Maria, sabihin, Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami at kalagan ang aming mga buhol sa kasaganaan. Idagdag ang personal na intensyon, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking kawalan ng sapat at palitan ito ng iyong kasaganaan. 4. Ikatlong misteryo, ang pagsilang kay Jesus sa Bethlehem. Ang misteryong ito ay nagpapaalala sa atin ng kapakumbabaan, ng simple, at ng pagdating ng pag-asa sa pinakamadilim na panahon. Ipinanganak si Jesus sa sabsaban, sa pinakamababang kalagayan, pero siya ang pinakamalaking biyaya sa sangkatauhan.
Kung minsan, ang ating mga problema sa pera ay nagiging isang sabsaban, isang paalala na ang tunay na halaga ay hindi sa pera matatagpuan, kundi sa pagmamahal at pananampalataya. Pero mula sa sabsaban na yon, sumibol ang pag-asa. Pagnilayan ang buhol ng maling pananaw tungkol sa pera. Ang pag-iisip na ang pera ay masama, o ang pag-iisip na ang pera lang ang makapagbibigay ng kaligayahan. Ang mga buhol na ito ay humahadlang sa atin na magkaroon ng malusog na relasyon sa pera. Sa bawat aba Ginoong Maria, sabihin, Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami at kalagan ang aming mga buhol sa maling pananaw sa pera. Idagdag ang personal na intensyon, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking mga maling paniniwala sa pera at turuan mo akong maging mabuting katiwala. 5. Ika-4 na misteryo, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Ang misteryong ito ay nagpapakita ng pagsunod, ng pag-aalay, at ng pagkilala sa isang mas mataas na layunin. Inihandog si Jesus sa templo, isang tanda ng pag-aalay sa Diyos. Kapag inaalay natin ang ating sarili, ang ating mga talento, at ang ating pananalapi sa Diyos, binubuksan natin ang pintuan para sa Kanyang mga plano. Pagnilayan ang buhol ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang buhol na ito ang pinakamahirap kalagin. Dahil kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos na magbibigay ng iyong pangangailangan, sinasara mo ang bawat pintuan ng biyaya. Sa Salmo 46, isa ay sinasabi, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Hindi kanya pababayaan. Sa bawat aba Ginoong Maria, sabihin, Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami at kalagan ang aming mga buhol sa kawalan ng tiwala sa Diyos. Idagdag ang personal na intensyon, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking pagdududa at palakasin mo ang aking pananampalataya sa banal na probisyon. 6. Ika-5 misteryo, ang pagkakatuklas kay Jesus sa templo. Ang misteryong ito ay nagpapakita ng paghahanap, ng pagkatuto, at ng pag-unawa. Nawala si Jesus at natagpuan siya sa templo, nagtuturo at nakikinig. Kung minsan, nawawala tayo sa ating pinansyal na buhay, pero sa paghahanap sa Diyos, sa pag-aaral ng Kanyang mga prinsipyo, matutuklasan natin ang Kanyang karunungan na magbibigay ng solusyon. Pagnilayan ang buhol ng pagkabagsak. Ang takot na mawala ang lahat, ang pakiramdam na wala ng pag-asa. Ang buhol na ito ay pilit na gumagapos sa atin. Ngunit ang pagkabagsak ay hindi wakas, kundi simula ng isang bagong kabanata, isang pagkakataon para sa muling pagbangon, mas matatag, mas matalino. Tandaan mo ang 2 Korinto 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y isang bagong nilalang, lumipas na ang mga dating bagay, narito, ang lahat ay nagiging bago. Ikaw ay binago na, hindi na ikaw ang dating ikaw. Sa bawat aba Ginoong Maria, sabihin, Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo kami at kalagan ang aming mga buhol sa pananalaping pagkabagsak. Idagdag ang personal na intensyon, Maria, kalagan mo ang buhol ng aking pagkabagsak at ipagkaloob mo ang bagong simula at kasaganaan. Pagkatapos ng 5 dekada, bigkasin ang Salve Regina at ang panalangin sa Birhen Maria tagapagkalag ng mga buhol. Ang panalangin na ito ay makapangyarihan at direktang humihingi ng kanyang pamamagitan. Narito ang isang halimbawa ng panalangin na maaaring gamitin, O Birhen Maria, mahal na ina ng Diyos, sa iyong mga kamay ay naroon ang mga buhol ng buhay. Ikaw na nakakalag sa bawat buhol, nakikita mo ang lahat ng buhol na nakagapos sa akin, sa aking pananalapi, sa aking kinabukasan, sa aking pamilya. Ina ng Panginoon, na lagi mong inaalay sa Diyos ang iyong buong buhay, tinatanggap mo na may kababaang loob ang bawat buhol na dumaraan sa iyong mga kamay. Ina, ngayon, ilalagay ko sa iyo ang laso ng aking buhay. Humingi ako ng kapatawaran sa aking mga pagkakamali at kasalanan. Maria, tagapagkalag ng mga buhol, ipanalangin mo ako. Sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, kalagan mo ang mga buhol na ito ng aking pinansyal na pagkabagsak. Alisin mo sa akin ang takot, ang kawalan ng pag-asa, ang pagdududa, at ang lahat ng bumubuhol sa aking kakayahang umasenso.
Gabayan mo ako, Ina, sa paggawa ng matalinong desisyon. Ipadala mo sa akin ang mga tamang tao, ang mga tamang oportunidad. Tulungan mo akong maging mabuting katiwala ng mga biyayang ipagkakaloob ng Diyos. Alam kong ang Diyos ay may panukala para sa akin, at ang panukalang iyon ay para sa kapayapaan at kasaganaan. Sa iyong mga kamay, Ina, inilalagay ko ang aking buong pagkatao, ang aking mga pangarap, ang aking kinabukasan. Salamat, mahal na Ina, sa iyong walang sawang pagmamahal at pamamagitan. Amen. Ang susunod na mahalagang punto ay ang pagpapanatili ng iyong mentalidad. Hindi sapat na magdasal lang. Kailangan mong baguhin ang iyong saloobin. Ang mga positibong pagpapatunay ay napakalakas. Sabihin mo sa iyong sarili araw-araw, ako ay karapat-dapat sa kasaganaan. Ang pera ay dumadaloy sa akin ng madali at walang kahirap-hirap. Ako ay isang magnet sa mga oportunidad at biyaya. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng aking pangangailangan. Ako ay may kakayahang pamahalaan ang aking pera ng may karunungan. Ito ay hindi pagiging arogante. Ito ay pagtanggap sa katotohanan ng kung sino ka sa paningin ng Diyos. Ikaw ay kanyang anak at gusto niya ang iyong kasaganaan, hindi lang sa pera kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa paglalakbay na ito, maaaring may mga pagkakataon na babalik ang pagdududa. Normal lang iyon. Ang mga buhol ay hindi agad-agad nawawala. Pero tandaan mo, ang iyong pananampalataya ay tulad ng isang buto. Kailangan itong diligan araw-araw, alagaan. Kung bumalik ang pagdududa, magdasal muli. Manatili sa pananampalataya. Ang iyong pagpupursige ay tanda ng iyong lakas. At ngayon, dumating tayo sa ikalimang bahagi, ang pagsasama-sama ng espiritual at praktikal na aksyon. Ang mahal na Birhen Maria ay hindi lang nagpapawalang bisa ng mga buhol. Nagbibigay din siya ng kalinawan ng isip, ng karunungan, at ng lakas ng loob na gumawa ng mga tamang desisyon. Kaya, habang ikaw ay nagdarasal, buksan mo ang iyong sarili sa mga inspirasyon. Maaaring bigla kang makaisip ng isang ideya para sa negosyo, o isang paraan upang mag-ipon, o isang tao na maaaring makatulong sa iyo. Huwag mong balikwalain ang mga ideyang ito. Ito ay maaaring ang sagot sa iyong mga dasal. Maging bukas sa pag-aaral. Magbasa ng mga libro tungkol sa personal finance. Manood ng mga videos tungkol sa pamamahala ng pera. Kung minsan, ang pagkalag ng buhol ay nangangahulugan ng pagkuha ng bagong kaalaman. Isang huling bagay ang pagiging bukas palad. Kapag nagsimulang dumaloy ang kasaganaan sa iyo, huwag mong kalimutan ang pinagmulan nito. Magbigay. Magbahagi. Kung kaya mong magbigay ng kahit maliit na bahagi ng iyong kita sa simbahan o sa mga nangangailangan, gawin mo. Ang pagbibigay ay nagbubukas ng daloy. Hindi ka nawawalan kapag nagbibigay ka, nagbubukas ka lang ng mas maraming pinto para sa mas maraming biyaya na pumasok sa iyong buhay. Tandaan ang Salmo 23, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang pangako na ito ay para sa iyo, at para sa mga taong bukas palad. Minamahal kong pamilya, ang iyong potensyal ay walang hangganan. Ginawa ka para sa isang buhay na puno ng kasaganaan at kapayapaan. Ang mga buhol sa iyong pananalapi ay hindi ang iyong kapalaran. Ito ay mga pagsubok lamang na maaaring kalagan sa tulong ng mahal na Birhen Maria, tagapagkalag ng mga buhol at sa iyong matatag na pananampalataya. Ang pinakamahusay sa iyo ay hindi dumarating. Ang iyong kwento ay hindi dito nagtatapos. Ngayon, binibigyan kita ng kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay, isang rosaryo sa bawat pagkakataon, isang buhol sa bawat dasal. Nasa iyo ang lahat ng kailangan mo upang makalabas sa sitwasyong ito. Nasa iyo ang lakas, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pagmamahal ng Diyos at ng mahal na Ina. Huwag kang sumuko. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang liwanag ay paparating na. Hawakan ang iyong rosaryo. Magsimula kang magdasal. Maniwala ka. Ang mga buhol ay kakalagan na.
Ngayon, sama-sama tayong manalangin ng buong puso at kaluluwa para sa pagkalag ng bawat buhol na gumagapos sa ating pinansyal na buhay. O mahal na Birhen Maria, aming tagapagkalag ng mga buhol, Ina ng Diyos at Ina namin, lumalapit kami sa iyong paanan ngayong sandali na may buong pagpapakumbaba at pananampalataya. Ina, nakikita mo ang bigat ng aming mga pasanin, ang mga buhol ng aming pananalaping pagkabagsak, ang mga alalahanin na bumubulabog sa aming puso at isipan. Ang buhol ng utang, ang buhol ng kakulangan, ang buhol ng kawalan ng trabaho, ang buhol ng takot sa kinabukasan, ang buhol ng kawalan ng tiwala sa banal na probisyon. Inihahandog namin sa iyo ang aming mga puso, puno ng pag-asa at pagmamahal. Ibinibigay namin sa iyo ang bawat buhol na unti-unting lumalalim at tila mahirap ng kalagan. Ina, ikaw na puno ng biyaya, ikaw na nakakalag ng bawat buhol sa buhay ng sangkatauhan, kami po ay lumuluhod at humihingi ng iyong makapangyarihang pamamagitan. Ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon, na buksan ang mga pintuan ng biyaya, ng kasaganaan, at ng mga oportunidad na pinipigilan ng mga buhol na ito. Ipagkaloob mo sa amin, Ina, ang karunungan upang gumawa ng matalinong desisyon, ang disiplina upang pamahalaan ang aming mga pinagkaloob, at ang lakas ng loob upang harapin ang bawat hamon. Hayaan mo kaming maging daluyan ng iyong pagmamahal at mga biyaya, upang sa pagtanggap namin ng kasaganaan, kami rin ay makapagbahagi sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aming isipan sa mga maling paniniwala tungkol sa pera at kasaganaan, at punan mo kami ng pananaw ng pag-asa at pagtitiwala. Mahal na Ina, tagapagkalag ng mga buhol, kalagan mo ang bawat buhol sa aming buhay pinansyal, at palitan mo ito ng daloy ng walang hanggang biyaya ng Diyos. Kami ay naniniwala na sa iyong pamamagitan, ang lahat ay posible. Maraming salamat, mahal na Ina, sa iyong pagmamahal at patuloy na pamamagitan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa napakalalim at napakahalagang paglalakbay na ito. Umaasa ako na ang bawat salita ko ay naghatid ng liwanag at pag-asa sa iyong puso. Kung ang mensaheng ito ay pumukaw sa iyo at naniniwala ka sa kapangyarihan ng pananampalataya at ng Himalayang Rosaryo, isang pabor ang hihilingin ko sa iyo, ay click ang subscribe button at pindutin ang notification bell. Sa ganitong paraan, siguradong hindi mo mapalampas ang susunod nating mga videos na puno ng pag-asa at transformasyon. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito at ibahagi ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng mensaheng ito. Alam kong marami sa atin ang naghahanap ng kasagutan. Maaaring ikaw ang maging instrumento ng pag-asa sa buhay ng iba. May isa pa akong video na lubos na makakatulong sa iyo kung paano mo palalong mapapalakas ang iyong pananampalataya sa gitna ng pagsubok. Ay click mo lang ito at itutuloy natin ang ating paglalakbay. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Magkasama tayo sa pagkalag ng bawat buhol. Hanggang sa muli, manatili kang may pananampalataya, may pag-asa, at may pagmamahal. Naway pagpalain ka ng Panginoon.